Magandang araw Kuya Chris. Ganoon din sa lahat ng mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong programa. Ako po si Elsa, hindi ko tunay na pangalan. 41 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Siquijor. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa istoryang kinasasangkutan ng aking nanay at tatay at ng isang manananggal. Taong 1980, sa isang liblib na lugar dito sa Siquijor. Payapang naninirahan ng aking nanay at tatay roon sa munti nilang bahay. Itago na lang po natin sila sa pangalang Rudy at Nora. Nung panahong yon, ay wala pa silang malalapit na kapitbahay kaya tahimik lang ang kanilang paligid. Napapalibutan din ng mga nagtataasang punong kahoy ang kanilang bahay. Pinili nila ang tumira sa lugar na yon dahil malapit lamang sa kanilang taniman ng kamote at saging. Maayos naman ang kanilang pamumuhay, ngunit pakiramdam nila ay hindi sila buo dahil sa kawalan nila ng anak. Maraming beses silang sumubok na magkaroon ng anak, ngunit matagal-tagal pa bago sila nabiyayaan ng supling. Nang mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod ang pananakit ng buong katawan ni nanay. Maya-maya rin itong nagsusuka at saka naging antukin. Dahil sa hindi malamang sakit, ay kaagad silang nagtungo sa albularyo upang magpatingin. Laking tuwa ng mag-asawa nang malaman nilang buntis si nanay. Sa panahong yun ay ako ang batang ipinagbubuntis niya. Huwag kayong masyadong matuwa. Turan ng matandang albularyo sa tonong seryoso na ikinabahala ni nanay at tatay. Bakit naman po? Ano po ang ibig mong sabihin? May masama po bang mangyayari sa asawa ko? Sunod-sunod na tanong ni tatay sa albularyo. Hindi madali ang pagkakaroon ng asawang buntis, lalo na rito sa ating baryo, Rudy. Kaya kayong dalawa, hindi kayo dapat na matuwa kaagad. Turan ng albularyo na ikinakaba ng mag-asawa. Hindi nila alam kung ano ang ibig ipahiwatig ng albularyong iyon. Diretsahin niyo na po kami. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Tanong naman ni nanay. Hindi kasi siya mapakali dahil sa weirdong pinagsasasabi ng albularyo. Ang isang buntis ay lapitin ng mga engkanto at aswang, lalo na ng mga manananggal. Nababanguhan sila sa amoy ng batang nasa sinapupunan mo. Salaysay ng albularyo na ikinatindig ng balahibo ng mag-asawa. Kung ganoon po, ano po ang mga kailangan naming gawin nang sa gayon ay maiwasan ng mga inaasahang pangyayari? Karagdagang tanong ni tatay. Sa tuwing sasakit ang tiyan ni Nora, ibig sabihin nito ay may umaali-aligid na aswang sa paligid nyo, Rudy. Kung magkataong mangyari iyon, ay kinakailangan mong pausukan ang palibot ng bahay nyo, lalo na ang tapat ng bintana at pintuan. Paalala ng albularyo na agad namang sinang-ayunan ni tatay. Lahat ng sinabi ng albularyo ay tiniyak nilang maitatak sa kanilang mga isipan. Umuwing masaya ang dalawa na may bahid ng takot at pangamba. Simula nang magbuntis si nanay ay doon na nagsimula ang mga kababalaghang kanilang nararanasan. Halos gabi-gabi ay nararamdaman nilang may mga nilalang na umaali-aligid sa palibot ng kanilang bahay. Dahil doon ay hindi na nagpapaabot ng dilim si nanay kapag siya ay nasa labas. Ang mga bintana at pintuan ay agad nang nakasarado sa tuwing sumasapit ang 5:00 ng hapon. Rudy, natatakot ako na baka mawala ang anak natin. Balisang wika ni nanay. Huwag mo na kasing iisipin ng mga bagay na yan.
Baka mas lalong mawala ang anak natin kakaisip mo ng mga masasamang bagay eh. Ikalma mo lang ang iyong sarili para hindi maapektuhan ng bata. Suwestyon ni tatay kay nanay. Habang abala na nag-uusap ang dalawa, ay biglang may narinig silang kumakaluskos sa kanilang sagingan. Sumakit din ang tiyan ni nanay ng mga oras na yun. Gusto niyang sumigaw sa sobrang sakit pero pinipigilan siya ni tatay na humiyaw. Dahil sa pangyayaring iyon, kahit pa nakakatakot ay naglakas si tatay ng loob na lumabas ng bahay at kumuha ng posporo at bunot ng niyog. Pinausukan niya ang palibot ng kanilang bahay upang subukang itaboy ang masamang elemento na nagnanais na lumapit kay nanay. Nang matapos na magpausok ay kaagad na ikinandado ni tatay ang pintuan at hinarangan niya pa iyon ng malaking mesa upang makasiguro na ligtas sila sa loob. Pinakalma ni tatay si nanay at inutusang umakto na parang walang nangyari. Hindi rin nagtagal ay pansamantalang nakaiglip ang dalawa. Subalit sa kalagitnaan ng gabi, isang kalabog sa bubong ang kanilang narinig. May kung anong mabigat na bagay ang dumapo sa kanilang bubungan. Nasundan pa ito ng boses na parang may halimaw na gutom. Nung oras na iyon ay si nanay ang unang nagising dahil sumakit ang kanyang tiyan. Narinig ni nanay na may kung anong malaking hayop ang naroon sa bubong na parang kinakalmot ang yero ng kanilang bahay. Pilit na ginising ni nanay si tatay ng mga sandaling yon. Subalit mahimbing ang tulog ni tatay. Upang tuluyang magising ang asawa ay sinampal ni nanay si tatay ng malakas. Nang magising si tatay ay narinig niya rin ang nakangingilong paglangit-ngit ng yero na parabang kinakalmot. Nangamba ang mag-asawa sapagkat ang bubong ng kanilang bahay ay pinatungan lamang ng malaking troso. Hindi na pako ang yero. Inipitan lamang ito ng mga pampabigat na tabla upang hindi liparin ng hangin. Nang makita nilang nailusot na ng aswang ang mahahaba nitong kuko, agad na hinugot ni Itay ang kanyang itak na naroon sa dingding ng kanilang bahay. Dahil nahihirapan siyang tagain ang daliri ng aswang na nasa itaas, ay napagpasya ni tatay na kumuha ng asin at bawang. Inihagis niya ang asin patungo sa bahagi ng bubong kung saan nakalusot ang daliri ng aswang. Dumaing ang aswang na parabang nasaktan dahil sa asin at bawang na dumampis sa kamay nito. Nagsumigaw si tatay ng mga oras na iyon at naglakas siya ng loob na lumabas tanga ng itak. Pinagmumura niya ang aswang at nang makalabas siya ay doon niya na lamang isang manananggal pala ang aswang na dumapo sa kanilang bubong. Lumipad ito palayo sa kanilang bahay. "Bumalik ka rito! Papatayin kitang demonyo ka!" Bulyaw ni tatay. Nang mapansing nakalayo na ang manananggal, ay muling pumasok si tatay sa loob ng bahay at niyakap ang kanyang asawa na umiiyak. Kinaumagahan ay kinumpuni agad ni tatay ang bubungan. Nagtiba siya ng maraming puno ng saging sa kanyang taniman at ang puno ay ipinatong niya sa kanilang bubong. Tinali niya rin ang kanilang bubong upang hindi na ito matuklap pang muli sa oras na bumalik ang manananggal. Magdamag niyang inasikaso ang pagpapatibay ng kanilang bahay. Ang lahat ng asin ay ibinudbud niya sa bubong at paligid sa kanilang bahay. Pinagkasya niya naman ang iilang piraso ng bawang na panabit sa bintana at pinto. Muli ay sumapit na naman ang nakakakilabot na gabi. Sa kasamaang palad ay umulan ng malakas. Dahil doon ay natunaw ang mga asin na ibinudbud ni tatay sa bubungan at sa paligid ng kanilang bahay. Napasapo si tatay sa kanyang noo at nasundan niya ng pagkakamot ng kanyang ulo. Nagsimulang kabahan silang mag-asawa dahil anumang oras ay maaaring magtungo sa kanilang bahay
ang manananggal, lalo pa at tumila na ang ulan. Upang makasigurong may panlaban sila sa oras na pumanhikang aswang, ay hinasa ni tatay ang kanyang itak. Magdamag niya itong hinasa ng hinasa hanggang sa naging sobrang talas na ng kanyang tabak. Sige na, Nora, matulog ka na at ako na ang bahalang magbantay sa'yo. Sambitla ni tatay kay nanay. Sa sobrang pagod ng katawan ay umidlip na muna si nanay, habang si tatay naman ay gising na gising. Pinakikinggan niya ang paligid kung may malibang mga tunog. Maya-maya lang ay isang malakas na pagaspas ang kanyang narinig. Nangangahulugang may aswang sa malayo. Habang tumatagal ay pahina ng pahina ang pagaspas ng pakpak na nangangahulugang palapit na rin ang aswang sa kanilang bahay. Naging alisto si tatay at inihanda na niya ang kanyang sarili sa pagdating ng manananggal. Titiyakin niyang pupunta sa wala ang aswang at uuwi pa rin itong walang mapapala. Sobrang hina ng pagaspas ng pakpak at nasundan ng malakas na paglagabog ng bubungan. Mahimbing lamang na natutulog si nanay at tanging si tatay lamang ang gising. Nasanay na si tatay sa paulit-ulit na pagpunta ng aswang, kaya nakalimutan na niya kung paano ang matakot. Nanatili lamang siya sa loob dahil kampante siya na hindi matutuklap ng manananggal ang kanilang bubungan. Ngunit narinig ni tatay na lumipad ang aswang patungo sa bintana. Ginising ni tatay si nanay dahil mahina lamang ang kandado sa may bintana. Nakatayo si tatay sa harap ng bintana habang nakataas ang kamay nitong may dalang itak. Inaabangan niyang makapasok ang aswang at sa oras na mabuksan nito ang bintana ay hindi mag-aatubili si tatay na tambangan ng sunod-sunod na taga ang manananggal. Naroon naman si nanay sa gilid ng bintana. Nagtatago siya upang hindi agad masugod sa oras na makapasok ang aswang. Maya-maya pa, naganap nga ang inaasahang pangyayari. Ginamit ng manananggal ang lakas nito upang masira ang bintana. Nakapasok ang manananggal at kaagad siyang pinasalubungan ni tatay ng malakas na pagtaga, ngunit nakailag ang aswang. Nagawang sugatan ni tatay ang pakpak noon kaya dumaing ang aswang. Lumipad ito patalikod upang tumakas, ngunit nataga ulit ito ni tatay sa likuran. Mas naging agresibo ang aswang at lumipad ulit palabas ng bintana at lumayo. Paniguradong hindi agad makakabalik ang aswang na yon dahil nasugatan ko siya sa likod. Turan ni tatay. Niyakap niya si nanay na umiiyak at takot na takot. Mabuti na lamang talaga at matapang si tatay kung hindi ay matagal nang nagtagumpay ang manananggal sa balak nitong pagkuha sa pitus na nasa sinapupunan ni nanay. Isang umaga, habang abala si tatay sa pagkukumpuni ng bintana at si nanay naman ay nagsasampay ng mga damit, may isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Nakayuko na ito sa sobrang katandaan at walang pasabing lumapit kay nanay. Nagulat si nanay nang bigla siyang hawakan ng matanda sa tiyan. Agad na napasigaw si nanay at napaatras palayo sa matanda. Nagulat naman si tatay sa sigaw ng kanyang asawa kaya agad itong tumakbo, tanga ng martilyo at itinutok niya iyon sa matanda. "Sino ka? Bakit ka nandito?" Agad na tanong ni tatay sa matandang nakasuot ng damit na purong kulay itim. Nanlisik ang mata ng matanda habang nakatingin sa tiyan ni nanay at pagkatapos ay nagpakawala ito ng ngiti at saka nagwika. "Ako ang magiging kumadrona ng misis mo. Narinig ko kasi na kailangan daw ng misis mo ng tagabantay at tagahilot ng kanyang tiyan para hindi maging suwi ang anak nyo." Turan ng matanda. Nagtaka si nanay at tatay sa kanilang narinig. Hindi naman nila kasi ipinagkakalat
na kailangan nila ng kumadrona. Gayunpaman ay natuwa ang mag-asawa ng malamang kumadrona ang matandang iyon. Naisip pa rin nila na malaking tulong kung patutuloyin nila ang matanda sa kanilang bahay upang maging kumadrona. Wala pa rin kasi silang nakikita na kumadrona o kakilala na magpapaanak kay nanay. Ilang buwan nilang nakasama ang matanda at napakalaki ng naitulong nito sa pagbubuntis ni nanay. Sa tuwing sumasakit ang tiyan ni nanay ay yung matanda ang tumutulong sa kanila. Doon na rin muna tumira sa kanilang bahay ang matanda upang masubaybayan nito ang lumalaki pang tiyan ni nanay. Kahit hindi nila alam kung saan nagmula ang matanda, ay pinagkatiwalaan nila ito dahil sa ipinapakita nitong kabaitan. Nagsilbing tagaluto ito at tagalaban ni nanay. Nang dahil sa matanda ay mas napadali rin sa kanila ang gawaing bahay. Madalas daw na kinakausap ng matanda ang bata sa tiyan ni nanay. Daig pa nito ang tunay na lola na talaga namang mapagkalinga na ginagabayan si nanay. Ang matanda ring iyon ang nagsasabi ng mga maiinam na pagkaing lulutuin na masusustansya. Alam na alam kasi nito ang mga pagkaing makabubuti sa bata at sa mga nagbubuntis na kagaya ni nanay. Batid din ng matanda kung ano ang mainam na pagkain upang dumami ang gatas ng isang ina. Simula nang mapunta ang matanda roon ay hindi na rin sila dinadalaw ng manananggal. Itinuturing nilang agimat ng tahanan ng matanda sapagkat tila takot sa kanya ang manananggal. Napansin nilang mahilig ang matanda sa pagkukwento ng mga nagiging karanasan nito, ngunit ang ipinagtataka ni tatay ay kahit kailan ay hindi nito nabanggit ang kanyang pangalan at lugar na pinanggalingan. Lola lang ang tawag nila sa matanda. Hindi nila ito tinatawag sa pangalan nito dahil hindi naman nila alam ang pangalan ng matanda. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay aksidenteng naabutan ni tatay na nagbibihis ng damit yaong matanda. Nakita niya ang sugat sa likod ng matanda. Dahil doon ay nanariwa sa isipan ni tatay ang gabi kung kailan ay nataga niya ang manananggal sa likuran. Kinutuban tuloy si tatay. Agad na lumabas ulit si tatay sa bahay. Walang kaalam-alamang matanda na nakita ni tatay ang sugat nito sa likod. Hindi maiwasan ni tatay ang mag-isip na ang estranghirang matandang iyon at ang manananggal na nooy sumugod sa kanila ay iisa. Sinabi ni tatay kay nanay ang kanyang hinala. Nung una ay hindi pa naniniwala si nanay, subalit nang tumagal ay napapansin niyang nag-iiba ang kilos ng matanda. Habang lumalaki ang tiyan ni nanay, ay napapansin nilang nag-iiba na ang ugali ng matanda. Parang balisa na ito at nababaliw. Palagi itong tumititig sa tiyan ni nanay at naglalaway. Kaya sa mga sumunod na gabi ay naging alisto sila sa matanda. Mas tumindi pa ang hinala ng mag-asawa dahil sa nangyari nung isang gabing kasama nila ang matanda. Habang mahimbing daw na natutulog si nanay, ay nararamdaman niya raw na may humihipo sa kanyang tiyan. Nung una ay inakala niyang si tatay lamang ang humahawak sa kanyang tiyan, ngunit ang himas ay nasundan ng pagtusok ng kuko sa kanyang tiyan. Agad na naimulat ni nanay ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita niya ang matanda na tila nasasabik na buksan ang kanyang tiyan. "Lola, ano pong ginagawa mo?" tanong ni nanay. Halata sa ekspresyon ng mukha ng matanda na nagulat ito sa nangyari. Gayunpaman ay nagawa pa rin itong magpalusot. Sinabi nito na pinapahiran niya lang ng lana ang tiyan ni nanay upang hindi malamigan. Nagtungo sa kanilang pwesto si tatay at nagtataka rin. Hinugot ni tatay ang kanyang itak at itinutok niya sa matanda ang patalim.
Umamin ka nga. Ikaw ba ang manananggal na palaging nagpupunta rito noon? Diretsahang tanong ni tatay. Nakatingin sa kanya ang matanda. Malagkit ang titig nito na wari bang nanggigigil at nais na gumanti. Anong pinagsasabi mong manananggal, iho? Isa akong tao. Tao ako. Paliwanag ng matanda. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ipahiwatig na hindi siya lalaban. Kung hindi ikaw ang aswang, ano ang nangyari sa sugat mo sa likod? Karagdagang tanong ni tatay. Ito ba? Nagkasugat ako sa likod dahil sa pangangahoy ko noon nang binuhat ko ang kahoy. Natusok ako at nahiwa ng matulis na patpat na nakausli sa sako. Palusot ng matanda. Hindi na kumbinsi si tatay sa palusot ng matanda, ngunit naawa si nanay sa matanda. Pinigilan ni nanay si tatay at nakiusap si nanay na matulog na lang sila ulit. Sa kalagitnaan ng gabi ay nabulabog sila sa paglapag ng manananggal. Nang mga oras na iyon ay wala na ang matanda sa loob ng bahay. Kaya mas kinutuban sina tatay at nanay na tila bang kumbinsido na sila na ang matandang nagpakilalang kumadrona at ang manananggal ay talagang magkakilala o iisa. Lumawit mula sa bubunga ng mahabang dila ng manananggal. Inabangan naman ni tatay ang dila at nang makahanap ng tamang pagkakataon ay kaagad niyang pinutol ang dila ng manananggal. Dumaing ang manananggal at nagwala sa itaas ng bubong. Nagkalampagan ng yero. Nang dahil siguro sa pagkaputol ng dila nito ay agad na umalis ang manananggal. Tumahimik ang paligid kaya nakahinga ng maluwag-luwag sina nanay at tatay. Maayos silang nakatulog dahil paniguradong hindi na makababalik ang manananggal na yon. Kinaumagahan ay naroon sa loob ng bahay ang matanda. Nagluluto ito ng umagahan, ngunit ang nakapagtataka ay hindi na umiimik ang matanda. Hindi na ito nasagot sa tuwing tinatanong ni nanay at tatay. Nagkakatitigan na lamang sila nanay at tatay na parabang nababasa nila pareho ang kanilang iniisip. Ang matanda ay masama na lagi kong makatingin na parabang galit na galit. Nagtataka man ay ikinuwento ni tatay roon sa matanda ang ginawa niyang pagputol sa dila ng manananggal. Habang nagkukwento ay napapansin nilang mas naging kakaiba ang kilos ng matanda. Tila bang mas nagalit ito kay tatay. Para bang gusto nitong saktan si tatay pero nagpipigil lamang. Lola, bakit hindi ka nagsasalita? Tanong ni tatay sa matanda. Subalit tumitig lamang ng masama ang matanda sa kanya habang nanginginig ang mga palad nito na gustong mangalmot. Umiling-iling ang matanda at kalaunan ay labis na pinagpapawisan. Lumipas ang isang buong araw na hindi man lang nila narinig na nagsalita ang matanda. Sumapit ang hating gabi. Napansin ni tatay na bumangon ang matanda at lumabas. Nagtungo ito sa sagingan at nagpunas ng langis sa katawan. Maya-maya lang ay nakita ni tatay kung paanong humiwalay ang pang-itaas na katawan ng matanda sa baywang nito. Agad na tumakbo si tatay pabalik sa loob ng bahay at binalaan niya si nanay. Nang makabalik ay agad na kinuha ni tatay ang bago nilang bili na asin at bawang. Nang mapansin niyang lumapag na sa bubong ang matanda, agad na lumabas si tatay at nilagay niya ang asin at bawang sa kalahating katawan ng matanda na naiwan doon sa sagingan. Pagbalik ni tatay sa loob ng bahay ay napansin niyang nakalawit na ang dila ng matanda patungo sa sumisigaw na si nanay. Sa sobrang takot ay hindi na nagawa ni nanay ang tumakbo, kaya agad na pinutol ni tatay ang mahabang dila ng aswang. Dumaing ang manananggal at mas lumakas ito at naging agresibo.
Nagawa ng manananggal na tuklapin ang bubong ng bahay kaya napilitang tumakbo palabas ang mag-asawa. Tumakbo si nanay at tatay sa kamutihan habang hinahabol ng manananggal. "Layuan mo na kaming demonyo ka!" Sigaw ni tatay habang iwinawasiwas nito ang kanyang itak. Sa tuwing nagtatangkang sumunggab ang manananggal ay agad na tinataga ito ni tatay. Si nanay naman ay nasa likod niya lang. Hawak-hawak ni nanay ang kanyang tiyan habang nakasunod lamang siya sa likuran ni tatay. Patuloy lamang si tatay sa pananaga sa tuwing lumalapit ang manananggal. Pinuntirya ni tatay ang pakpak ng manananggal kaya nagkagulagulanit iyon at nahirapang lumipad. Kalaunan ay nanghina ang manananggal sa dami ng dugong nawala sa katawan nito. Napansin nito na magbubukang liwayway na, kaya minainam ng manananggal ang bumalik sa kalahati nitong katawan. Nagpumilit na magpunta ito sa kalahati niyang katawan kahit pagula-gulanit na ang pakpak nito. Dumaing lamang ang manananggal at nagpakawala ng panaghoy sapagkat hindi niya magawang bumalik sapagkat may asin at bawang na nakalagay sa kalahati ng katawan niya. Hindi rin nagtagal ay tuluyang sumapit ang liwanag at doon ay nasunog ang manananggal. Nagsumigaw ito at pumagaspas ng pumagaspas, ngunit kalaunan ay tuluyan itong naging abo na humalo sa hangin. Malaki ang pasasalamat nila nanay at tatay dahil nalampasan nila ang nakakatakot na tagpong yon. Maging ako ay malaki ang pasasalamat sa kanila maging sa Panginoon, sapagkat hindi nila ako hinayaang makuha ng manananggal nung ako ay nasa sinapupunan pa lamang ni nanay. Habang sinusulat ko po itong kwentong ito, ay naluluha akong naaalala ang aking ina. Hindi ko pala nabanggit sa aking kwento na yumao na siya 10 taon na ang nakararaan. Tanging si tatay lang ang aking kasama ngayon at kami ay naninirahan pa rin dito sa Siquijor. Sa ngayon ay malaki na ang pinagbago ng lugar. Marami na kaming kapitbahay at marami na rin ang mga tao. Isang nakakakilabot na pangyayari ang dinanas ng aking mga magulang nung panahong buntis pa ang aking ina. Isang kasaysayan sa aming buhay ang hindi ko na malilimutan hanggat ako ay nabubuhay pa sa mundong ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Elsa. Magandang araw, Kuya Chris. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Rebecca. Nais ko lamang ibahagi itong kwento tungkol sa karanasan ng aking kuya. Itago na lamang ninyo siya sa pangalang Calvin. Matangkad, maputi, matangos ang ilong at makapalang mga kilay. Yan ang mga katangian ni Kuya Calvin. Siya ang tipo ng lalaking masasabi kong habulin ng mga babae. Marami kasing nagkakagusto sa kanya nung kapanahunan ng kanyang pagiging binata. Ayon pa nga sa iba, parang ginayuma raw ni Kuya Calvin ng mga babae dahil habol ng habol sa kanya. Marami na rin siyang naging nobya at sa katunayan ay hindi na nga niya nabilang sa kanyang mga daliri kung ilang babae na ang dumaan sa kanyang buhay. Tubong Pangasinan po kami ni Kuya. Pangingisda ang trabaho ni Kuya Calvin noong binata pa lamang siya. Madalas siyang sumasama kay Itay sa laot para naman makatulong siya sa amin. Mahirap lang po kasi kami at tanging pangingisda lamang ang pinagkukunan namin ng pang-araw-araw. Araw ng Sabado. Madaling araw iyon nang tumungo sa laot sina Kuya Calvin at Tatay Alfredo. 18 taong gulang pa lamang si Kuya noon pero marami na siyang alam tungkol sa iba't ibang uri ng pangingisda.
Madaling araw silang umaalis at umuuwi mga bandang alas 6 o alas 7 ng umaga. Maraming mga tao ang nag-aabang sa gilid ng dagat para bumili ng isda. Uso rin sa aming lugar ang mag-ihaw ng isda sa gilid ng dagat habang pinapanood ang banayad na paghampas ng alon sa karagatan. Nang makadaong na sina Itay at Kuya Calvin, kaagad na nagsilapitan ng mga tao patungo sa bangka. Tinignan nila kung marami ba ang isdang nahuli nila Kuya Calvin at Tatay Alfredo. Grabe! Napakarami naman ang isdang ito. Sambit ng isang matandang lalaki nang makita nito ang mga nahuling isda nila Kuya. Napakarami kasi ng kanilang isda. Mga mahigit 100 kilo ang mga isdang naroong nakalambitin sa kanilang lambat. Nagtulong-tulong ang mga tao sa pagkuha ng mga isda mula sa lambat. Siyempre, kapag tumutulong sila ay binibigyan din sila ni Itay ng isda. Habang kinukuha nila ang mga isda mula sa lambat, biglang may dumating na isang dalagang babae. Ayon kay Kuya Calvin, magkaedad lang daw silang dalawa ng babaeng yon. May daladalang maliit na basket ang babae habang naglalakad ito patungo sa kinaroroonan ng bangka nila Kuya Calvin. Magandang araw po. Pabili po ako ng 2 kilong isda. Wika raw ng babae nang makarating ito sa tapat ng bangka. Simpleng t-shirt lamang at pants na maong ang suot ng babae. Mayroon pa raw itong malaking sombrero. Isang sombrero na kagaya ng mga ginagamit ng mga magsasaka sa kanilang bukirin. Unang kita pa lang daw ni Kuya Calvin sa babae ay masasabi na niyang baduyang klase ng pormahan nito. Ay Luna, nandito ka pala. Mabuti naman at napasal ka dito sa dagat. Sabi raw ng isang matandang lalaki sa babaeng may hawak na basket. Dahil doon ay nalaman daw ni Kuya Calvin na Luna pala ang pangalan ng babae. Inutusan po kasi ako ni nanay na mag-abang ng isda para maiban naman ang aming ulam. Sawa na raw po kasi sa ulam na puro na lang gulay eh. Sagot ni Luna sa kanyang kausap na si Mang Dolpo. Mukhang magkakilala raw ang dalawang iyon ayon kay Kuya, sapagkat kung saan-saan na napapadpad ang kanilang usapan. Nakikinig lamang daw si Kuya Calvin habang patuloy siyang nangunguha ng isda sa lambat. Oo nga pala Luna. Di ba wala ka pang nobyo? Tamang-tama. Single rin itong si Calvin. Abay bagay na bagay talaga kayo sa isa't isa. Pareho kayong mga masisipag. Sabi pa raw ni Mang Dolpo kay Luna. Nagtawanan daw ang lahat ng mga naroon habang inaasar nila si Luna kay Kuya Calvin. Pangising-ngisi lang daw si Luna, samantalang si Kuya Calvin naman ay halos hindi na maiguhit ang muka. Naiinis daw kasi siya kapag inaasar siya sa mga babaeng hindi niya naman tipo. May pagkasuplado rin kasi si Kuya Calvin. Minsan nga, daig niya pa ang babaeng may regla kapag tinotopak siya. Mula nang ipinakilala ni Mang Dolpo si Luna kay Kuya Calvin, napansin daw ni Kuya na palaging nakatingin sa kanya si Luna. Habang abala raw si Kuya sa pangunguha ng mga isda sa lambat, ay nauhuli niya si Luna na pasulyap-sulyap sa kanya. Minsan ay ngumingiti pa raw ito pero hinahayaan lang ni Kuya Calvin. Oy, pagbilhan na ninyo ng isda si Luna ay para naman makauwi na siya sa kanilang bukid habang sariwa pa ang isda. Wika ni Mang Dolpo. O sige Calvin, kunin mo muna ang timbangan at pagbilhan mo na itong si Luna ng 2 kilong isda. Utos ni Itay kay Kuya Calvin. Muli na namang nagtawanan ng mga taong naroon at panay asar daw sila kina Luna at Kuya Calvin. Ay nako, baka ma-inlove kayo sa isa't isa ha. Sambit ni Aling Konsing
at saka humalakhak. Pinilit daw ni Kuya Calvin na ngumiti sa harap ng mga ito kahit inis na siya sa pang-aasar ng mga ito. Pati si Tatay Alfredo ay nakikitawa na rin daw. Luna, kapag magiging asawa mo itong anak ko, tiyak na hindi ka talaga magugutom. Napakasipag kasi nitong si Calvin. Sabi pa raw ni Tatay Alfredo kay Luna. Pangiti-ngiti lamang daw si Luna habang nakatingin ito kay Kuya Calvin. Minsan ay napapatulala pa raw ang dalaga na para bang nabighani siya kay Kuya. Pagkatapos magbayad ni Luna ay nagpaalam na siyang uuwi na. Hawak-hawak nito ang basket na may lamang isda habang binabagtas ang daan palayo sa tabing dagat. Mula nung araw na iyon, napansin daw ni Kuya Calvin na halos kada umaga nang pumupunta si Luna sa tabing dagat para bumili ng isda. Palagi ring nahuhuli ni Kuya na nakatingin sa kanya si Luna. Isang araw, habang naliligo si Kuya sa dagat, ay biglang dumating si Luna. Nagulat daw siya sa biglang pagdating ng dalaga. Nakaboxer lamang si Kuya Calvin noong mga sandaling yon at bakat na bakat ang kanyang pagkalalaki. Wala siyang suot na damit kaya naman ay kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan, ang kanyang abs at pati na rin ang kanyang matipunong dibdib. Panay tingin daw si Luna kay Kuya Calvin, ngunit hinayaan lamang iyon ni Kuya. Calvin! Tawag ni Luna sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Kuya at natanaw niyang nakangiti sa kanya ang dalaga. May daladala pa raw itong basket. Mula sa tubig ay umahon si Kuya at humakbang palapit sa kinatatayuan ni Luna. Silang dalawa lamang ang tao sa lugar na yon nung mga oras na yon. Anong ginagawa mo rito? Tanong sa kanya ni Kuya. Nakita niya pa raw na napalunok laway ang dalaga nang tumambad sa mga mata nito ang bakat na suot na boxer ni Kuya Calvin. Nandito pala ako para ibigay itong mga gulay. Sagot ni Luna habang nakapinta sa labi nito ang malapad na ngiti. Napakunot naman ang noo ni Kuya. Para kanino ang mga gulay na ito? Bumili ba si Itay sa inyo? Tanong niya kay Luna. Kaagad namang umiling ang dalaga. Hindi nagpabili ang Itay mo. Gusto ko lang itong ibigay sa inyo. Huwag kang mag-alala, wala itong bayad. Sagot ni Luna. Tila ba naging blanko raw ang isip ni Kuya nung mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Hindi niya rin alam kung dapat ba niyang tanggihan si Luna o tanggapin na lamang ang ibinibigay nitong gulay. Sige na, Calvin, tanggapin mo na ito. Pamimilit ni Luna kay Kuya. Humugot muna si Kuya ng malalim na hininga bago sumagot. Nako, nakakaya naman sa'yo, Luna. Huwag ka nang mahiya, Calvin. Minsan lang naman ako nagbibigay at isa pa, suki naman ninyo ako sa mga isda nyo. Kaya tanggapin mo na itong mga gulay ko. Wika ng dalaga. Dumako ang tingin ni Kuya Calvin sa laman ng basket. Maraming gulay ang kanyang nakita. Kagaya na lamang ng ampalaya, talong, sitaw, kalabasa at marami pang iba. Sariwang-sariwa parawang mga gulay na iyon, sabi ni Kuya. Napakarami namang gulay ng dala mo. Ibenta mo na lang kaya yan kay Itay para naman mapagkakitaan mo rin. Sabi ni Kuya kay Luna. Naku, wag na, Calvin. Tanggapin mo na lang ito. Marami pa naman kaming mga gulay roon sa aming bukid eh. Sagot naman ni Luna. Ilang beses na tumanggi si Kuya, ngunit ilang beses din siyang pinilit ni Luna. Dahil doon ay wala na siyang nagawa pa, kung di ay ang tanggapin na lamang ang alok ni Luna.
Tuwang-tuwa raw ang dalaga sapagkat tinanggap ni kuya ang bigay nitong gulay. Nagpasalamat naman si kuya sa dalaga. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Luna na uuwi na ito sa kanilang bukid. Hindi pa naman kasi sila masyadong close ni kuya, kaya parang naiilang daw si kuya na kausapin si Luna ng pangmatagalan. Lalo na't silang dalawa lamang ang naroon sa tabing dagat nung mga sandaling yon. Nang makaalis na si Luna, umuwi na rin si kuya. Dala-dala niya ang basket na may lamang mga gulay. Malapit lang naman ang aming bahay sa tabing dagat, kaya naman ay mabilis na nakauwi si kuya. "O Calvin, ano yung dala-dala mo?" Tanong ni Nanay Mirasol nang mapansin nito ang pagdating ni kuya. Nagwawalis sa bakuran si Nanay Mirasol nung mga oras na iyon at nabaling ang atensyon nito sa daladalang basket ni kuya. "Mga gulay po, inay." Sagot ni Kuya Calvin at saka huminto sa tapat ni inay. Inilagay niya ang dala niyang basket sa harap ni nanay. Kuminang ang mga mata ni inay nang matanaw niya ang mga sari-saring gulay. "Aba, napakarami naman itong gulay mo. San ba ito nanggaling? Ha, Calvin?" Tanong ni inay sa kanya. "Kay Luna po ito nanggaling, inay." Sagot naman ni kuya. Kitang-kita raw ni kuya ang pagkunot ng noon ni nanay nang marinig nito ang tinuran ni kuya. "Kay Luna nanggaling ang mga gulay na ito? Aba, bakit niya naman tayo binigyan ng gulay ng ganito karami?" Tanong ni inay habang binabalot ng pagtataka ang mukha nito. "Hindi ko nga rin alam, nay. Pero sabi niya sa akin, binigay niya raw ito dahil suki siya ni Itay sa mga isda. Wala naman sana akong balak na tanggapin yan eh. Pero pinilit niya ako kaya tinanggap ko na lang." Wika ni Kuya Calvin. "Abay, mabuti naman. Malaking tulong na rin itong mga gulay. At nang makapagpalit naman tayo ng ulam. Puro na lang kasi isda ang inuulam natin eh. Nakakasawa na rin minsan." Sambit ni inay at saka kinuha niya ang basket. Inilagay niya iyon sa loob ng aming kusina. Natatawa na lang daw si Kuya Calvin dahil tuwang-tuwa raw si Nanay Mirasol sa gulay na bigay ni Luna. Mas gusto kasi ni inay ang mag-ulam ng gulay kaysa naman sa mag-ulam ng isda. Nang sumunod na mga araw, nagulat si Kuya Calvin dahil araw-araw nang pumupunta si Luna sa aming bahay para magbigay ng mga gulay. Hindi naman kami nanghihingi pero ewan kung bakit bigay ng bigay pa rin si Luna. Kapag babayaran ni inay ay hindi naman niya ito tinatanggap. Umabot na rin sa aming mga kapitbahay ang araw-araw na pagpunta ni Luna sa bahay para lamang maghatid ng dala nitong mga gulay. "Uy Calvin, nobya mo na ba si Luna?" Tanong ng aming kapitbahay na si Aling Pasing. Nagulat si Kuya Calvin dahil sa tanong na yon. "Ano pong nobya ang sinasabi niyo? Hindi ko nga nililigawan ng babaeng yun eh." Sagot ni Kuya Calvin. Wala sa oras na napakunot noo si Aling Pasing. "Sos, parang nobya mo naman yun ah. Palagi nga siyang pumupunta sa inyo at binibigyan ka ng gulay." Wika pa ni Aling Pasing. Hindi na lamang pinansin ni Kuya Calvin ang mga pinagsasasabi nito. Sa katunayan, hindi lamang si Aling Pasing ang nagtatanong kay Kuya kung magnobya na ba sila ni Luna. Pati ang iba naming kapitbahay ay nagtatanong din. Ang buong akala nila ay magnobya na sina Kuya Calvin at si Luna. Isang araw, nabalitaan na lang namin na may nobya na si Kuya Calvin. Itago na lamang natin siya sa pangalang Jessica. Si Jessica ay isang magandang babae. Maputi, matangkad at matangos ang ilong. Siya ang tipo ng isang babae na masasabing pasok na pasok sa standard ni Kuya Calvin.
Maarte at mapili kasi si Kuya pagdating sa mga babae. Dinala ni Kuya Calvin si Jessica sa aming bahay at saka pinakilala kina nanay at tatay. Support naman ang mga magulang namin sa pagmamahalan nila Kuya at Jessica. Lalo na't mabait naman ang dalaga. Magalang, desente kong manamit at maingat sa kanyang mga salita. Palaging isinasama ni Kuya si Jessica sa aming bahay hanggang sa nalaman ni Luna na may nobya na si Kuya. Isang araw habang nakatambay raw si Kuya Calvin sa tabi ng dagat ay biglang dumating si Luna. Napalingon siya nang maramdaman niya ang pagdating nito. "May nobya ka na pala, Calvin?" Wika ni Luna na ikinagulat ni Kuya. Nagtinginan sila ng mata sa mata at tila ba mayroong malalim na kahulugan ng klase ng tinging ipinupukol ni Luna. "Ano naman ngayon kung may nobya na ako?" tanong ni Kuya Calvin. Inaamin niyang medyo nairita raw siya sa tanong na iyon ni Luna. "Bakit hindi ako ang niligawan mo? Ano bang mayroon sa babaeng yun na wala sa akin?" Desperadang tanong ni Luna kay Kuya Calvin. Matapang ang tono ng boses ni Luna at para bang taglay ng mga salita nito ang malalim na kahulugan. Doon na nagsimulang magtaka si Kuya. "Anong ibig mong sabihin, Luna?" Nangungusap ang mga mata ni Kuya Calvin habang titig na titig siya kay Luna. Nagkasalubong pa ang kanyang kilay dahil sa naghahalong gulat at pagtataka ng maulinigan niya ang mga tinuran ng dalaga. "Calvin, mahal kita. Hindi mo ba ramdam yun? Hindi mo ba napapansin na may pagtingin ako sa'yo? Ganyan ba kamanhid ang puso mo, Calvin?" Malakas na turan ni Luna habang magkaharap sila ni Kuya. Dapit hapon na iyon kaya naman ay walang ibang tao ang naroon at nasapo na lang daw ni Kuya ang kanyang ulo at saka marahang tinapat si Luna. "Patawad, Luna, pero hindi kita gusto." Batid naman ni Kuya na masasaktan si Luna. Ngunit mas pinili niya pa ring sabihin kung ano ang totoo. Ayon pa sa kanya, wala raw talaga siyang naramdaman para kay Luna at kailanman ay hindi niya binalak na ligawan ang dalaga. "Ang sakit mong mahalin, Calvin. Ang sakit-sakit mong mahalin. Manhid ka." Sa mga sandaling iyon ay nagsusumigaw na raw si Luna sa harapan ni Kuya na para bang kasalanan pa ni Kuya Calvin kung bakit hindi siya nagustuhan nito. "Patawarin mo ako, Luna. Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal na inaalay mo sa akin." Buong tapat na wika ni Kuya Calvin. Kita niya sa mga mata ni Luna kung gaano ito nasaktan. Kitang-kita niya rin ang pagtulon ng mga luha ng dalaga. Naawa si Kuya Calvin ngunit hindi niya naman pwedeng turuan ang kanyang puso na mahalin si Luna. Kaya kahit masakit para sa dalaga, sinabi pa rin ni Kuya na wala siyang nararamdaman para kay Luna. "Hindi ka magiging masaya, Calvin, at pagsisisihan mong hindi ako ang babaeng pinili mo." Galit na usal ni Luna kay Kuya Calvin. Tila ba may laman ang mga salitang pinakawalan nito. Masakit ang tinging ipinupukol nito kay Kuya. Ang klase ng tingin na para bang galit na tigre. Pagkatapos ng sinabi ni Luna ay umalis na ito sa harapan ni Kuya. Naiwang nakatulala sa tabing dagat si Kuya Calvin. "Pambihirang babae." Sambit ni Kuya habang ang kanyang mga mata ay nakasunod sa mga papalayong hakbang ni Luna. Nung oras na iyon ay napagtanto ni Kuya na kaya pala kami binibigyan ni Luna ng mga gulay ay dahil may gusto siya kay Kuya. Akala ng dalaga ay makukuha niya ang puso ni Kuya Calvin
ngunit nagkamali siya. Mula nung araw na tinapat ni Kuya Calvin si Luna na hindi niya masusuklian ang pagmamahal ng dalaga, ay hindi na muling nagpakita pa si Luna. Hindi na ito pumupunta sa tabing dagat at hindi na ito bumibili ng isda. Hindi na rin ito nagbibigay ng gulay. Tila ba napuno ng galit ang puso ni Luna kaya hindi na siya namin muling nasilayan. Nagpatuloy ang relasyon ni na Jessica at Kuya Calvin dahil tunay na mahal nila ang isa't isa. Ngunit sa pagdaan ng ilang araw, nagulat kami nang bigla na lamang sumigaw si Kuya Calvin. Sigaw ng sigaw siya at dumadaing na masakit ang kanyang tiyan habang namimilipit siya sa sakit. Mula sa kusina ay dahan-dahan siyang gumagapang patungo sa loob ng kanyang kwarto. Gustong-gusto niya raw humiga nung mga sandaling yon dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. "Anong nangyayari sa iyo, Calvin?" tanong ni Inay nang maratnan niyang gumagapang si Kuya. Nagmula pa sa labas si Inay at abala ito sa pagdidilig ng mga halaman nang bigla nitong narinig ang sigaw ni Kuya. Kaya naman nagdali-dali siyang pumasok upang tingnan si Kuya. Halos hindi na maiguhit ang mukha ni Kuya, bunsod ng labis na sakit na kanyang nararamdaman. Parang may kung anong hayop daw ang nasa loob ng kanyang tiyan. Sa sobrang sakit ay hindi na maipaliwanag ni Kuya kung ano ang kanyang nararamdaman. Alfredo! Alfredo! Halika nga rito, tulungan mo itong anak natin." Sigaw ni Inay kay Itay. Nasa labas kasi si Tatay Alfredo, abala sa pag-aayos ng kanyang lambat. Dahil sa lakas ng sigaw ni Inay ay dumating na rin si Itay. "Bakit Mirasol? Anong nangyari kay Calvin?" tanong ni Tatay Alfredo nang makita niya si Kuya. "Masakit daw ang tiyan niya eh. Buhatin mo nga siya at dalhin mo dun sa loob ng kwarto niya." Utos ni Inay at kaagad namang tumalima si Itay. Nakatingin lamang ako sa kanila nung sandaling yon. Patuloy na sumisigaw si Kuya Calvin sa kanyang kama at kung ano-ano ng posisyon sa paghiga ang kanyang sinubukan para lamang maibsan ang sakit ng kanyang tiyan. Ngunit hindi pa rin iyon nawawala. Kinakabahan na sina Inay at Itay. Naaawa sila kay Kuya at hindi na nila alam kung anong gagawin nila nung mga sandaling yon. Ano bang kinain ni Calvin? At bakit sumakit ang kanyang tiyan?" tanong ni Tatay Alfredo. Kanin. At saka isda lang naman ang kinain niya." Sagot naman ni Inay. Panay-isip sila kung ano ang dahilan ng pagsakit ng tiyan ni Kuya Calvin. Baka raw nahampas lang siya ng hangin o baka naman ay hindi natunawan ng pagkain. Nilagyan na rin ni Inay ng panghaplas ang tiyan ni Kuya, ngunit wala pa rin itong epekto. Namimilipit pa rin si Kuya dahil sa sobrang sakit. Lumipas ang 2 oras, ganoon pa rin ang pakiramdam ni Kuya. Tila ba hindi nababawasan ang sakit ng kanyang tiyan. Pumunta na rin sa amin ang iba naming kapitbahay upang tingnan ang kalagayan ni Kuya. "Dalhin na ninyo sa ospital si Calvin. Baka kung anong sakit na yan, mas maiging maaga pa at nang maagapan agad." Suwestyon ni Aling Pasing. Kaagad namang sumang-ayon ng ibang naroon. Wala nang nagawa sina Inay at Itay, kung di ayang dalhin na lamang si Kuya Calvin sa ospital. Habang tumatagal kasi ay napapansin namin na palala ng palala ang sakit ng tiyan ni Kuya. Sakay ng tricycle ay dinala nila Tatay Alfredo at Nanay Mirasol si Kuya Calvin sa ospital. Mga kalahating oras ang iginugol nila sa pagbiyahe bago raw sila nakarating sa ospital. Nagtagal sila roon ng 1 araw sa loob ng ospital dahil hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan ni Kuya. Nabubulabog na rin ang ibang mga pasyenteng naroon dahil sa malakas na sigaw ni Kuya. Ayon pa sa doktor, wala naman daw sakit si Kuya base sa result nito.
Dahil doon, napagdesisyonan na lamang nila nanay na iuwi na lamang si kuya sa bahay. Wala rin namang maitulong ang doktor. Dahil kahit anong gamot ang inumin ni kuya ay hindi pa rin nawawala ang sakit. Nang makarating sila sa bahay, nagulat kami dahil bigla na lamang nagsuka ng isang palaka si Kuya Calvin. Bakit nagsusuka ng palaka itong anak natin? Sigaw ni inay kay itay. Mas lalo kaming nag-alala sa kalagayan ni kuya dahil doon. Tumatalon-talon pa ang palaka sa kama ni kuya. Akala namin ay iyon lamang ang nag-iisang palaka sa tiyan ni kuya. Ngunit mas lalo kaming nagulat dahil sunod-sunod ang pagsuka ni Kuya Calvin ng palaka hanggang sa 3 maliliit na palaka na ang kanyang naisuka. Natataranta na si Nanay Mirasol samantalang si Itay naman ay nandidiri na dahil sa mga palakang naisuka ni Kuya. Ano ba naman ito, Mirasol? Pinapabayaan mo kasi itong anak mo. Baka kung saan saang lugar na naman ito nagpunta. Bulyaw ni Itay. Dahil sa sinapit ni kuya, ay sinisisi niya na rin si inay. Pero ang totoo, hindi naman gumagala si Kuya Calvin. Pwera na lamang kung mga importanteng lugar ang pupuntahan niya. Hindi naman gumagala sa malayo itong si Calvin eh. Ewan ko ba kung bakit ganito ang sinapit niya. Sagot naman ni inay. Halos nagkakainitan na ng ulo ang dalawa. Samantalang si kuya naman ay panay ang suka. Huwag na nga kayong magbangayan dyan, Alfredo at Mirasol. Ang mabuti pa, dalhin na ninyo sa albularyo si Calvin. Sabat naman ni Mang Kanor. Kinakabahan na talaga kami nung mga sandaling yon. Dahil parang hindi na talaga normal ang sakit ng tiyan ni Kuya Calvin. Naaawa na kami sa kanya. Dahil umiiyak na siya at sumisigaw. Dinalan nila sa pinakamalapit na albularyo si kuya, pero hindi pa rin talaga nawawala ang sakit ng tiyan niya. Kung ano-anong orasyon na ang ginawa ng mga ito, ngunit tila ba wala pa ring epekto. 3 araw nang sumasakit ang tiyan ni Kuya Calvin at hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Hindi lamang palaka ang isinukan ni kuya, pati na rin mga ipis. Grabe na talaga ang nangyayari sa iyo, anak. Hindi na namin alam kung saang albularyo ka namin dadalhin. Umiiyak na wika ni inay. Naaawa na siya sa kalagayan ni kuya. Namamayat na ito dahil hindi na ito kumakain. Kapag hating gabi ay tumitindi ang sakit ng kanyang tiyan. Sa katunayan, nabubulabog na ang mga kapitbahay naming natutulog dahil bigla na lamang sisigaw si Kuya Calvin. Mirasol, subukan ninyong ipagamot si Calvin sa kakilala kong albularyo. Malupit na manggagamot yon. Huwag ninyong hayaan itong anak nyo. Wika ni Mang Kanor. Nagtanong si inay tungkol sa address ng albularyo at pagkatapos noon ay napagpasya nilang dalhin si kuya sa albularyong yon. Sumama rin ako sa kanila. Mga 2 oras ang aming biniyahe bago kami nakarating sa bahay na kinaroroonan ng nasabing albularyo. Nang makarating kami roon, ay kaagad na itinanong ng albularyo kung ano ang karamdaman ni kuya. Sumasakit po ang kanyang tiyan, mga 3 araw na. Hindi siya nakakatulog sa gabi at sumusuka siya ng mga ipis at palaka. Sagot ni inay. Sinimulan na ng albularyo ang paggamot kay kuya. Nag-oorasyon pa ang albularyo habang ginagamot si kuya. Ayon pa sa kanya, kinulam daw si Kuya Calvin at isang babae ang bumabarang sa kanya. Ginalingan ng albularyo ang paggamot kay kuya hanggang sa nalaman nito kung sino ang kumukulam sa kanya. Laking gulat namin nang malamang si Luna pala ang nagkulam kay kuya. Kaya niya raw iyon ginawa dahil nagalit siya kay kuya nung nalaman nitong may nobya na si Kuya Calvin.
Laking pasasalamat namin sa albularyo sapagkat gumaling na si kuya. Akala kasi namin hindi na siya gagaling. Nang makauwi na kami sa bahay, okay na ang pakiramdam ni Kuya Calvin. Natuwa kami dahil hindi na siya nahihirapan. Pagkaraan ng ilang araw, ay kusang pumunta sa aming bahay si Luna at humingi ng tawad. Nangako ito na hindi niya na raw muling uulitin ang kanyang ginawa kay kuya. Kahit grabe ang ginawa ni Luna, ay pinatawad pa rin siya ng pamilya ko at mula noon ay hindi na nangingialam si Luna sa buhay ni kuya. At nabalitaan na lang namin na lumipat na ito sa ibang lugar at nagkatuluyan naman sina Kuya Calvin at si Jessica. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako si Rebecca, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.